Ay, bongga. Ay, bongga. Parang ito yung paborito ko sa lahat. Ang sarap. Ang sarap. Everyone, nandito tayo hindi para mag-review ng chismis. Itigil nyo na yan. Nandito tayo para mag-review nitong fruit toast. Tama ba ang pagkaka-pronounce ko? Correct nyo na lang ako. Diyan naman kayo magaling. Fruit toast. Mga fruit filling nila. Tignan natin. Bibigyan natin to ng honest review kung maganda ba talaga. Titignan natin dito syempre kung mas marami yung syrup kaysa dun sa fruits o baliktad. Tapos titignan natin kung masarap syempre para sa ating mga cheesecake. O, diga, bentang-benta yan ngayong Pasko. So, wag na natin patagalin yan. And simulan na natin. Totoo niyan, ngayon ko pa lang to nakita, ngayon ko pa lang to masusubukan. So, first time ko lang din magbubukas. Unahin na natin yung ating red cherry. Meron din silang peach. Ito, paborito ko, madalas kong gamitin, peach. Ito, passion fruit. Ginagamit ko to lagi sa tarts para maging tarty. Basta masarap kasi siya sa tarts, yung passion fruit flavor. Strawberry, raspberry, at syempre hindi mawawala yung ating blueberry. Ito yung gamit na gamit lagi sa mga cheesecake. Unahin natin yung blueberry. Ito, nasa 30-70% yung ratio ng syrup doon sa fruit. Meron kasi siyang buo-buo, meron siyang durug-durug na palaman. Meron siya yung durug-durug na blueberry, tingnan niyo. Meron siyang buo-buo. And pati yung syrup niya may mga buto-buto. So, medyo mataas ang standard ko sa mga ganito dahil gumagawa ako from scratch. So, hindi tayo magbibigay ng OA na review dito, pero yung fruit filling niya, sana nakikita niyo. May buo-buo, may durog. And yung, again, yung syrup niya nasa 30%. Sawali ko ha. So, tikman natin. Hindi ko uulitin yung kutsara sa iba. Kaya hindi nakakagawa ng blueberry from scratch. Maasim talaga ang blueberry unless lalagyan ko siya ng 1:1 na sugar. Eto, may tamis siya na naiiba sa blueberry. Hindi ko rin kasi alam, baka mamaya may ibang klase kasi ng blueberry maliban dun sa ginagamit ko. Pero good siya. Sakto lang yung tamis, hindi siya ganun katamisan. Yung ginagawa ko kasi, aminado ko na matamis talaga. So, yung cheesecake ko na ginagawa, hindi ko masyadong tinatamisan. Gawa yung, alam ko yung toppings ko, matamis na. Para nga kasi, hindi ko naman pwedeng hindi tamisan yung blueberry ko kasi maasin naman yung kakalabasan. Basta binabalance ko na lang doon sa pinaglalagyan ko sa kanya. Ito, hindi siya masyadong matamis. Pero may nalalasahan akong ibang tamis. May ibang lasa maliban dun sa blueberry. Pero hindi siya in a bad way. Again, sakto lang. Isa din sa favorite kong pinapatong sa cheesecake dahil ang syala niyang tingnan. Nakakaano siya, nakaka-social siya sa cheesecake. So, tingnan natin. Kalkalin natin hanggang ilalim. Ayan ang cherry. So, ayan, makikita niyo naman cherry. Tikman natin, syempre. Mahilig ako sa cherry na pang-topping sa cheesecake, pero hindi ko sinabing magusto ko siya. Lasa kasi yung gamot talaga to kahit anong gawin natin. Kahit nag-try ako nito from scratch, alam niyo kung magkano kasi ang cherry. Meron dito sa aming fresh cherry ng 2,000 per kilo. So, nung tinimbang ko yung isang pirasong cherry, nasa 20 pesos na siya each. Sobrang mahal. Pero nag-try pa rin ako para lang ma-try ko baga yung gumawa ng fresh. Lasang gamot talaga siya. Kahit fresh. Magamit ako ng ibang brand ng ganito. Sabi kong mas masarap yung lasa nito. Papansin ko lang, hindi ganon kalapot yung syrup niya compare mo dun sa ibang brand. Pero again, okay lang kasi para mas kitang-kita mo yung mga full cherries. Yung lasa, masasabi ko, in honest review to ha, masasabi kong mas masarap siya compare dun sa ginagamit ko. Ng raspberry.
Ang ano kasi nito, talagang durug-durug talaga siya. Ang naiiwan dyan ay buto. Yung buto kasi nito matigas. So, pagka gusto ko medyo aesthetic yung ginagawa kong pastries, nag-iiwan ako ng mga konti-konting buto. Pero pagka kinakagat mo yun, ngunguyain mo talaga kasi matigas. So, tikman natin. Hindi siya matamis na matamis. Sakto lang. Pero masarap. Raspberry. Meron din siyang natitirang maliliit na buto. Konting-konti. Pero may makakagat ka talaga. Pero malambot na. Yung ginagawa ko kasi, matigas talaga. Pero ito, meron siyang, kukuha nga ulit ng bagong kutsara. Yung ginagawa ko kasi matigas talaga yung buto. Ito, malambot yung buto niyang natira. Masarap siya, pero again, medyo mataas kasi yung standard ko nga, pero hindi siya ganun katamis. Yun yung masasabi ko. Raspberry jam. Ayan siya. Malapot siya compared dun sa ating cherry, which is normal kasi nga yung prutas niyan ay nadudurog din talaga. Ang natitira dyan is buto. Ganyan siya kalapot. Pila ako ng delata nito kasi hindi talaga dito common or available yung passion fruit. So, ang mga delata ko nitong natatry is labnaw talaga yung syrup. Tingnan natin kung okay to. Ay, bongga. Ay, bongga. Parang ito yung paborito ko sa lahat. See? Sal ko yung brand. Pero may malaki din ako nito. Kaya lang baka mahulaan nyo kagad kung ano. Diba? Makikita nyo. Kahit yung, ito kasi medyo in light syrup to, pero yung in heavy syrup nila, ganun din, halos malabnaw din talaga. Kaya minsan, dinidrain ko siya bago ko siya gamitin kasi labsak talaga siya. Nakikita nyo ba yan? Ito, pinang-flavor ko na lang to sa mga pastry cream. Kasi nga ganito siya, medyo na-off ako. Yung heavy syrup, yun, pwede ko pa siyang gawing tart, pero talagang konting-konti lang yung laman yan. Kaya, ay, napawaw talaga ako nung binuksan ko. Ang daming laman, grabe. Kung hindi nyo pa natatry ipang flavor, ang passion fruit, itry nyo kasi masarap talaga siya. Maasim-asim siya na matart, na, syempre, hindi nyo dadamihan yung lagay, kasi nga, maasim talaga siya. And, yung flavor niya kasi talagang mangingibabaw kahit saan nyo siya ilagay. So, minimal o sakto lang talaga yung lagay nyo pagka gagamitin nyo itong pang flavor. Pero, pag na-try nyo to, kakaiba talaga, masarap. Ang sarap. Ang sarap. Hindi siya maasim na nakakakilig. Hindi. Yung asim niya, pamangga na masarap in a good way. Andun yung flavor ng passion fruit, pero kasing light siya ng mangga. Kinikilabutan ako. Alam mo, pagka nakakatry ako, ito yung pag nakakatry ako ng product na gustong gusto ko, nai-excite ako kasi alam niyo yung, hoy, ang sarap nitong gamitin, ang sarap nitong gawin sa ganito, sa ganitong pastries. Panahon passion fruit. Grabe. Top 1 ko na kagad to kahit hindi ko pa natatry yung iba. Sa fruit versus syrup niya. Puro 60% pala. Nang hula pa ako dito, may nakalagay pala. Uy. Amoy. So, kalkalin natin hanggang loob para sigurado. Oh, in fairness, siksik. Nalalasahan ko dito, hindi siya lasang gamot. Pero may nalalasahan akong emulsifier na ganon. Pero hindi naman agad in a bad way na sobra-sobrang Pero medyo mas light yung lasa niya compare mo dun sa iba. Hindi dahil pinopromote ko to. Hindi ko to pinopromote, nire-review lang natin to. Para again may idea kayo kung may gusto niyo may pamilian. Bakit common to sa mangga, sa peach? Siguro kasi malambot siya. Eh may ginagawa sila na tinitreat nila para maging may bite pa din na hindi labsak.
yung fruit feeling niya kapag ka nailata na. Pag kinagat mo yung peach, wala. Nasa syrup yung mga, kung di ka familiar dun sa mga emulsifier na nilalagay para makagawa ng mga ganito, hindi mo mapapansin. Tapos, ito namang ating, huli natin yung strawberry kasi ito yung pinaka-common niya, sorry ko. Puno siya ng whole berries, whole strawberries. Sakto lang. So, ito talaga yung marirecommend ko sa inyo. Hindi talaga ako mapapahiya dito. Passion fruit. Masarap. Sunod po ay yung ating cherry. Masarap din. Hindi siya lasang gamot. Sunod naman ay raspberry. Ito. Yan. Sunod ay blueberry, peach, then yung strawberry. Available sa Shopee and Lazada under Lefranc and Colata, Philippines. So, try nyo. Number 1 to. Subukan nyo talaga. Promise, hindi ako mapapahiya. And try nyo rin syempre ibang flavor nila.